Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ang ating pong tatalakay ngayon ay tungkol po sa liwanag ng Diyos at kahalagahan ng pagsisisi na ating pong matatagpuan sa aklat ng unang Juan, Kabanata 1, talata 5 hanggang 10. At ito ang mensahe na aming narinig mula sa Kanya at ipinahayag namin sa inyo. Na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang karimlan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at ang Kanyang salita ay wala sa atin. Purihin Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating pagdidilay ngayon, nais kong pagtuunan ng pansin ang mensahe ng Apostol Juan tungkol sa liwanag ng Diyos at ang kahalagahan ng pagsisisi. Mga kapatid, sa ating pong paglalakbay sa pananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na lumakad sa liwanag. Ngunit ito ay nangangahulugan ng pagiging tapat sa ating mga kasalanan at humingi ng tawad. Ang kasalanan ay nagpapahiwatig ng pagkakahiwalay sa Diyos. Ngunit ang Kanyang biyaya at ang dugo ni Jesus ay nagbibigay ng kalinisan at pagkakasundo sa Kanya. Paano po yun nangyari? Una, ang Diyos ay liwanag. Sinimula ni Juan ang talata sa pagpapakilala ng Diyos bilang liwanag. Ang liwanag ng Diyos ay simbolo ng Kanyang kabanalan, kabutihan at katotohanan. Hindi maaaring magtaglay ng kasalanan ng Diyos, kaya't sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Sa bawat aspeto ng ating buhay, Siya ay nagbibigay ng gabay at liwanag upang tayo'y magpatuloy sa matuwid na landas. Ang tanong, tayo ba'y lumalakad sa liwanag ng Diyos o tinatakpan natin ang ating mga kasalanan? Ikalawa, ang paglalakad sa liwanag. Ayon kay Juan, hindi sapat na sabing tayo'y may pakikipag-ugnayan sa Diyos kung tayo'y lumalakad sa kadiliman. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay nagdudulot ng paglakad sa liwanag. Ito ay nangangahulugang pagpapakita ng katotohanan at pagiging tapat sa ating kalagayan. Ngunit hindi tayo perpekto. Kaya't kailangan natin ng patuloy na paglilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Siya ang ating tanging pag-asa upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ikatlo, ang pagsisisi at pagpapatawad. Binanggit ni Juan na kung tayo'y nagsasabi wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Ang unang hakbang sa paglilinis mula sa kasalanan ay ang pag-amin at pagsisisi. Sa pamamagitan ng pagsisisi, pinapahayag natin ang ating kangangailangan sa Diyos at Siya'y tapat at makatarungan upang magpatawad. Ang Kanyang dugo ang naglilinis atin mula sa lahat ng kasalanan at kalikuan. Mga kapatid, tinutulungan tayo ni Juan na maunawaan na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa pagsasabi ng mga tamang salita, kundi sa magiging tapat at bukas sa harap ng Diyos. Ang Diyos ay liwanag at tayo'y tinatawag ng maglakad sa liwanag. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo nagkakamali, ngunit ito ay nangangahulugan ng patuloy na pagnanais na magbago at lumapit kay Jesus upang matanggap ang Kanyang pagpapatawad. Tandaan po natin sa ating patuloy na paglalakbay sa pananampalataya, sana ay maging tapat tayo sa Diyos at patuloy na lumakad sa liwanag. Ang liwanag ng Diyos ay magdadala sa atin ng kalinisan at kagalakan sa ating buhay. Huwag nating kalimutan na Siya ay tapat at makatarungan upang tayo magpatawad at linisin. Tayo pa'y manalangin. Panginoon, salamat po sa
sa inyong liwanag na nagbigay gabay sa aming mga landas. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan namin at linisin mo kami mula sa lahat ng kalikuan. Nais naming maglakad sa liwanag ng iyong presensya at maging tapat sa pag-amin ng aming mga pagkukulang. Salamat sa iyong walang hanggang biyaya at pagpapatawad na matatagpuan namin kay Jesus. Tinutulungan mo kaming magsimula muli, araw-araw, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat pong muli mga kapatid sa inyong pakikinig sa aming palatuntunan. Naway nabibiyayaan kayo ng mga mensaheng aming inihahati. Purihin po ang Panginoon.